I am Jelly Boy the Pogi. Madaling tandaan. Mahirap kalimutan. Pero pag iyong kinalimutan, ikay aking tatandaan. Hindi para balikan, kundi aking tutulungan. Parang tumutula na naman ako no? Okay? I am really excited about dito sa activities natin for today. Grabe, bakit? Every January na lang. Ito po yung usual na ginagawa po ng Unified Product and Services. Tama? Naalala ko po, dati, sa previous na mga activities po namin, sa mga iba't ibang provinces kami, nagkakandak ng Jumpstart. Meron pa nga po sa Hong Kong, sa UAE, sa Malaysia. Tama? Grabe. Pero, sinabi kong excited po ako kasi kakaiba po talaga yung Jumpstart na ito. Totoo po. Marami po kayong realization at marami po kayong matututunan po dito. Promise po. Hindi po namin sasayangin ang oras nyo. At hindi po namin sasayangin ang oras namin. Kasi meron po tayong tinatawag na purpose. Meron tayong tinatawag na deepest why. Na sa lahat ng ginagawa po natin, dapat may deepest why ka. At dapat may purpose. Now, sa mga first time makakita ng gwapo again, Jelly Diaz po. Dating tagahugas ng pinggan. Dating tagadala lang ng laptop. Dating tagabili lang po ng Yossi. Yan po ang humble beginning ko dito. Na hindi ko pwedeng kalimutan. Actually, hindi naman po mahirap bumili ng Yossi. Hindi po mahirap pagdala ng laptop. Hindi po mahirap maghugas ng pinggan. Pero marami po sa atin, yung pride po kasi ang tinatamaan. Ma-pride po ako. Totoo po na kahit dating karpintero lang po ako, grabe yung pride ko. Kasi feeling ko, magaling po ako eh. Feeling ko, malupit po ako eh. Totoo po. Bakit? Nabubuhay ko ng normal, ng regular, yung family ko. Pero, sa totoo lang po, marami pong kulang noon na hindi ko alam. Until I joined Press Money Pascual. Marami po akong beses na in-invite to Press. Maraming beses po ako na kinunbin si Press na sumama sa kanya. Kaya lang maraming beses ko rin po siyang dinecline, ni-reject, at iniwanan. Kasi nung time na yon, hindi pa po ako handa. Kasi marami pa po akong reservation. Marami po akong feeling ko, yun daw ang titignan ko. Power. Feeling ko noon, magiging magandang buhay ko sa pagiging karpintero. Mahal na mahal ko po yung pagiging karpintero ko. Totoo po. Yan yung nagbigay sa akin ng opportunity na maging normal siguro. Nabigyan ako ng opportunity na makapag-aral. Tama, dahil sa pagiging karpintero. Actually, lahi po kami ng mga karpintero. Lolo ng lolo ko, karpintero. Lolo ko, karpintero. Mga tito, tita ko, karpintero. Papa ko, karpintero. Lahat po kami magkakapatid. Puro mga karpintero. Pero hindi po magiging karpintero ang anak ko. Karpintera. Kasi babae po siya. Ang hindi tumawa, pangit mo. Seryosong usapan na. Para maging seryosong usapan na, tatanggalin ko lang po yung salamin ko. Nahihilang ako eh. Feeling ko, artista ako eh. Tama? Tanggalin ko po muna ha, mga minamahal kong ka-Unify. Yan. Medyo, ito yung sinasabi ni Pers eh. Kailangan maging normal ka. Kung ano ikaw, yun ang ipakita mo. Tama? Kaya lang, we have to adapt, change. We have to adjust para magkaroon ng tinatawag na pagbabago. Okay?
Now, mga minamahal ko mga kapatid, siguro yun na yung simpleng profile ko sa mga first time makakita ng guwapo. Okay? Now, when I joined Press Manny Pascual, hindi po naging madali. Marami po ako na hugot. Marami po ako mga baggages. Kaya ang tagal bago ko naintindihan. Kaya ang tagal po talaga bago ako nag-decide sumama kay Press. Kasi kinausap ko po muna yung sarili ko eh. Doon pa lang po, sobrang tagal. Kasi sabi ko, kung sasama ako kay Press, posibleng mawala yung mga kliyente ko, posibleng mawala yung negosyo ko. Yun po yung napakahirap na naging parte ng buhay ko nung time before I joined Press Manny Pascual. Yung pag-desisyon. Kasi naintindihan ko, sabi ko sa sarili ko, I have to make some adjustment. I have to adapt doon sa tinatawag na change. Wala akong idea. Wala akong nalalaman. Wala akong knowledge. At ang pinakamalupit, wala po akong experience. Di ba mahirap? Totoo po. Huwag ka mag-alala dyan sa mga new members po namin. Kung ano man po yung nararamdaman mo, naramdaman ko rin po yan. Nung nagsisimula po ako. Pero, since nagsimula ka na, meron po akong isi-share kung paano mag-adjust at kung paano mag-adapt sa tinatawag na pagbabago. Okay? Now, ito po yung sinasabi ko na kanina, ang ganda ng topic ni Idol Bong Mangahas. Isa po yan sa mga iniidolo ko. Nung first time kong makita yan, grabe. Hindi yung sinasabi niya. Grabe. Yung talsik ng laway niya. Nasa harapan ako eh. Ang bilis magsalita. Tapos yung laway niya, kung saan-saan pupunta. Kaya ang ginagawa ko, hindi ako umiilag sa sinasabi niya. Umiilag ako sa laway niya. Power. Pero joke lang yun. Mga minamahal kong mga ka-unified. Actually, maraming beses niya po akong tinamaan. Hindi po ng laway niya. Yung mga sinasabi niya noon regarding sa tinatawag na attitude, sa belief, sa commitment, grabe. Isa po si Idol Bong Mangahas na nagpabago sa akin. Okay? Now, si Idol Edmund Mangulabnan, marami rin po akong natutunan dyan. Ang unang-unang natutunan kay Idol, kagatlabi. Di ba? Common na sa inyo yung kagatlabi ni Idol. Nagsasalita siya. Tama? Totoo! At yun yung sinasabi ko sa sarili ko, bakit naging attitude o mannerism ni Idol? Siyempre, yung upbringing, tama? Siyempre, siguro, pampakalma, pamparelax. Ang punto dyan, may kanya-kanya po tayo. Mannerism, kanya-kanya po tayo na attitude o behavior. Tama po ba? So meaning, kung ikaw na bago, na hindi po mo pa nasusubukan na magsalita sa harap ng maraming tao, kakabahan ka, matatakot ka, totoo po, nakaka-nervous kaya kung alam nyo lang. Pero mo, sang katerba, nanonood ngayon, worldwide, hindi lang sa Pilipinas. Yung mga members natin sa UAE, sa Hong Kong, sa Japan, Canada, Middle East. Tama po ba? Maraming nanonood. So, kailangan maging memorable. So, kailangan merong epekto sa kanila yung activities na to. Sinabi ko po kanina, yung tinatawag niya, adjust and adapt. Sinasabi rin po dito, babasahin ko na lang. Success goes to those who respond to change. Tama talaga eh. Kasi kung i-analyze mo,
yung tagumpay, doon po yan napupunta o nakukuha ng mga taong sumasagot sa pagbabago. Kasi kung ano man ang ginagawa mo ngayon, kung ano man ang ginagawa mo kahapon, kung ano man ang ginagawa mo bukas, kung hindi ka magkakaroon ng adjustment and adaptation o adapt sa pagbabago, walang mangyayaring change. Mga minamahal kong mga ka-unified, sa sarili ko po, grabe yung adjustment ko. Grabe yung pag-adapt ko. Sobrang haba at sobrang taas ng adjustment ko at ng adapting ko. Totoo po, yung haba ng pasensya at yung level, yung bigat ng tinatawag na mga problemang na-encounter ko. Sabi ko nga kailangan ba talaga ma-experience yung malungkot ka, mamblema ka, magduda ka, matakot ka? Kailangan po. Kasi sa mga bagay na yan, doon ka matututong lumaban, maging magaling, maging matibay. Totoo po, doon ka rin po sa mga bagay na sinasabi ko kanina, yung mga obstacle, yung mga problems, yung mga pain, yung mga suffering, at yung mga sacrifices, doon ka makakapag-adjust at doon ka makakapag-adapt. Mga minamahal kong ka-unified, before you make an adjustment and para makapag-adapt ka, kailangan aware ka. Totoo, kailangan alam mo. Totoo. Nung nagsisimula po ako dito kay Pres, ang hirap. Ang hirap po gawin yung negosyong to. Bakit? Hindi po ako aware Wala akong knowledge Wala akong idea. Kaya ang hirap magkaroon ng adjustment and pag-adapt sa system. Dito po sa tinatawag na awareness, you should be aware about the people. Positive people. Huwag mo nang alamin yung negative people. Totoo. Kasi pagka inuna mo yung mga negative people, yung mga may problema, hindi ka makaka-move forward. Maguguluhan ka. Malilito ka. Tama po ba? Totoo po. Kasi nga, negative ang tinitignan mo. Pero kung titignan mo yung mga taong positibo, yung mga taong excited, yung mga taong inspired, yung mga taong motivated, sigurado, magkakaroon ka ng awareness sa mga taong ito. Nalalaman mo na yun pala ang dapat kong attitude. Yun pala ang dapat kong commitment. Tama? Para magawa mo yung negosyo. You should also be aware about the system. Ano ba yung sistema ng Unified? Follow the system. Huwag ka nang maging magaling. Huwag ka nang maging malupit. Huwag ka nang maging matigas ang ulo. Mahihirapan ka lang. Nandyan na yung sistema. Susundan mo na lang. Gagayahin mo na lang. Mahirap bang manggaya? Yung katabi mo nga, ginagaya mo yung makeup niya, yung pananamit niya, yung galawan niya, tama. Hindi ka na nag-iisip. Manggagaya ka lang. Susundan mo lang yung sistema. Naiintindihan po ba? You should also be aware about the products. Siyempre naman, paano mo ma-justify sa mga tao? Sa mga tao under your organization kung hindi mo ginagamit yung product mo, yung services mo. Tama po ba? Kailangan aware ka sa product. At para maging aware ka sa product, gamitin mo. Try mo magbayad ng bill, magpadala ng pera, mag-load. Magpadala ng pera, mag-load, kumuha ng ticket ng eroplano para ma-experience mo
yung sinasabi namin dito na convenience ng negosyo mo. Importanteng awareness. Dapat aware ka. Dapat alam mo. Now, laliman ko lang po. Yung sinasabi ko dito na aware about the people, about the positive people. Para ma-identify natin na wala yung picture dito sa camera. Para malaman natin, kailangan mong tignan, kailangan mong intindihin, kailangan mong malaman kung sino-sino ba yung mga positive people. Number 1, na positive people na dapat mong tignan, dapat mong lapitan. Ay ito yung mga taong nag-invite sa'yo. Lalong-lalo na yung tinatawag na upline mo. Totoo po, nawala yung picture. Nawala. Yun, bumalik na siya. At yung picture to. Yun, bumalik na. Parang kinabahan ako bigla. Inhale, exhale. Tama? Now, sinabi ko po, para masimulan mo siya, tumingin ka lang sa mga positibong tao. Number 1, yung upline mo. Totoo po. Kasi yung upline mo, ang nagpa-join sa'yo dito. Yung upline mo, ang nag-sponsor sa'yo dito. Natural. Yung upline mo, ang tutulong at gagabay sa'yo. Lapit ka lang sa upline mo. Dikit ka lang sa upline mo. Sila po yung mga positive people na makakatulong sa'yo. Regarding about sa system, follow the system. Lahat po dito sa Unified Product and Services, may sistema na. From the time, yung mga transaction mo, encoding, registration, tama? Transactions, tama? Lahat po yan, may sistema na. Huwag ka nang magbabago. Huwag ka nang magsubok na baguhin yung sistema. Mahihirapan ka lang pag binago pa yung sistema. Bakit? Proven, tested, and effective yung sistema namin dito. Kaya dapat gagaya ka na lang at susunod ka na lang. Use the product. Ako nga po eh. Gumagamit po ako ng mga product. Lahat po sinubukan ko eh. Di ba sinasabi ko sa mga training ko, sa mga sharing ko? Lahat sinusubukan ko. Alak, sugal, sigarilyo, babae, yuk-yuk-yuk. Pag wala ng babae, lalaki. At least nasubukan ko. Tama? Yung iba nga, hindi nga natakim. Hindi pa nakasubok. Kaya nga sila. Kasi wala silang idea. Wala silang experience. Mga minamahal kong ka-unified, sa totoo lang po, ayaw mag-function. Yung ano ko. Yung slide ko. Pero, it doesn't mean titigil ako. Kasi sabi namin dito, kahit sino pa yung humarang sa'yo, kahit sino pa yung bumangga sa'yo, dire-diretso ka lang. At yun ang gagawin natin dito. Face your fears. Face your doubts. Tanggalin mo yung takot mo. Tanggalin mo yung duda mo. Kasi yan ang magiging sagabal sa'yo dito. Kahit wala kang alam, kahit wala kang experience, wala kang knowledge, pero pag malakas ang loob mo, di ba nagagawa mong isang bagay na kahit nagdududa ka o natatakot ka. Pero paano yung vice? Ano ibig sabihin ng vice? Yung doubt and fear na yan po yung mga unang-una kong na-encounter. Ano yung doubt ko? Ang doubt ko noon, paano? Pag nawala yung negosyo ko, paano pag niloko ko lang ako ni Pres? Paano pag hindi ako tumama dito? Babalik ako sa pagiging karpintero? Mga minamahal kong mga ka-unified. Yan po yung unang-una kong nilabanan. Yung duda. Totoo po. Pagkatapos ng duda, natakot ako eh.
Totoo, ito yung duda ko, nakita ko, na-analyze ko. Bigla akong natakot. What if? What if kung may mangyari sa akin dito? What if? Kung hindi ko po mabago yung buhay ko, what if kung lalong mahirapan yung family ko? What if kung lalong masira yung family ko? Yun yung mga takot ko. Mga minamahal kong mga appliance, mga ka-unified. Don't let them, yung mga negative people, steal your dreams. Huwag po kayong papayag na yung mga dream stealer na yan maging part ng buhay mo dito. Isa po yan, yung mga tao na yan na magpapahina at magpapahinto sa iyo. Hindi baling ang mag-fail ka eh. Totoo po. Hindi baling hindi ka mag-succeed. Basta, ang importante, sinubukan mo to. Isa po yan. Sa sinabi ko sa sarili ko, para makonquer ko yung doubt ko, yung takot ko, okay lang. At least, sinubukan ko. Nagkamali po ba ako? Sarap kayo mag-drive ng BMW, ng mga sasakyan, na hindi ko naman talaga pinangarap noon. Totoo. Kahit mukha kang kabayo, gumagawa po kaya dito. Kasi ako, experience ko eh. Hindi man ako gwapo eh. Naniniwala po ako doon. Pero pag nakasakay ako sa BMW ko, kayong nanonood sa akin. Kahit lalaki ka pa, may love ka sa akin. Power, yung tawa niya. So, anong ibig sabihin dito? Face your fears and doubt. Kailangan mong ma-overcome. Kailangan mong malabanan. Kailangan mong ma-delete, ma-erase yung takot mo, yung duda mo. At para ma-erase, ma-delete, malabanan, ma-overcome yung takot at duda mo, di pagdudahan mo yung duda mo. Yung takot mo, tapaangan mo, Vice, takot nga ako, Vice. Totoo. Ito nga po eh. Yung sakit ko na, yung na-stroke po ako, alam niyo naman po, dati. Bakit po ako na-stroke? Hindi naman talaga sa bagay na yung problema, hindi po eh. Nagkaroon po ako ng mild stroke dahil sa doubt and fears. Ano yung doubt and fears ko? What if to be Girls Unified? Noong mga time na nagsisimula yung pandemic. What if yung takot ko, baka magkasakit ako? Ano na mangyayari sa family? So, ang ginawa ko, sabi ko, hindi. Kailangan kong labanan yung duda ko. Hindi mawawala sa Unified. Kasi naniniwala po ako na hindi lang po ito, araw-araw, hindi lang po ito monthly, hindi lang po ito years, kundi lifetime po yung negosyo na to. Habang buhay po ito. Ano yung takot? Kailangan parang, yun na nga yun. Yung takot. Sabi ko sa sarili ko, kailangan kong lakasan yung loob ko. Na kahit na-experience ko, nagdadrive ako mag-isa dati sa EDSA, walang katao-tao, nakakatakot kaya. Sabi ko, nasaan na yung mga tao? Nakaramdam kaya ako ng pagkatakot. Tumaas yung balahibo ko. Sabi ko, first time kong ma-experience na ako lang mag-isa. Parang ako na lang mag-isa ang tao dito. Nakakatakot po, mga minamahal kong ka-Unified. Pero nilakasan ko lang loob ko. Kasi sabi ko sa sarili ko, kakayanin ko to. Kasi alam ko na kaya namin ni Presto, kaya ng mga Unified members to. Bakit? Magkakasama tayo dito eh. Walang iwanan tayo dito eh. Tama po ba? Kasi kung sa tulong Diyos, sa tulong namin, pag pinagsama-sama po natin, lahat tayo magiging successful dito. At yun po, yung advocacy namin dito. Pagtulungan po natin. Kasi hindi tayo mag-fail. Mawawala yung duda natin. Mawawala yung takot natin.
pag marami kang kasama at pagka nagsama-sama tayo dito. Tama po ba? Kaya lang, Vice, kung magkakaroon ako ng awareness, ano yung dapat kong gawin? Aware ako sa problema, sa lungkot, sa mga pain, sa suffering, at sa mga sacrifices. Anong gagawin ko, Vice, kung maging aware man ako sa mga bagay na sinasabi mo? Tanggapin mo lang. In English, acceptance. Totoo po. Kailangan mong tanggapin yung tinatawag na pagbabago. Change your attitude. Kailangan mong tanggapin na kailangan mong baguhin yung sarili mo. Katulad ng ginawa ko na nagsisimula ako dito. Na dati, wala akong kakaunting confidence sa sarili ko. Kailangan kong lakasan o kapalan ng mukha ko. Tama po? Na dati sabi ko, nag-aral na ako ng 9 years sa college. Magna nga po ako eh. Magna 9 years bago nakagraduate. Tama, tapos aaralin ko na naman yung negosyong to. Nakakasawa kaya. Kaya lang, tinanggap ko na kailangan kong aralin to. Kasi pag hindi ko inaral to, hindi ako magkakaroon ng tinatawag na pagbabago. We have to change on how you see things. English na naman yan. Sino ba nagsulat nito? Napapa-English na naman ako. Sa labas, ang gagaling mag-English. Tama? Pero hindi sila vice president. Ginalihan kasi nila sa mag-English eh. Kaya hindi sila nagiging vice president. Dito, kahit wala kang pinag-aralan, totoo, kahit hindi ka magaling, kahit hindi ka matalino, pwede kang maging vice president dito. Tama? Yan si Unified. Kaya grabe yung appreciation and gratitude ko kay Press. Kasi kung hindi dahil kay Press, hindi naman yung resulta ko, hindi yung pera ko, hindi yung mga sasakyan ko, hindi yung mga house and lot ko. Ang pinapasalamatan ko kay Press, ang grabeng pasasalamat ko kay Press, yung opportunity na ibinibigay sa akin at ibinigay sa akin ni Press. Wala siyang katapat. Kasi ang pera, resulta, wala yan. Pero yung opportunity, mabigyan ka ng opportunity, magkaroon ng pagbabago o change. Iba yun. Naiintindihan niyo po ako, mga minamahal kong kayong kayo. Accept the change. Tanggapin mo yung pagbabago. Kung feeling mo, sawang-sawa ka na sa paulit-ulit na ginagawa mo at walang pagbabago, you have to make a change. Tanggapin mo na kailangan mo magbago. Sino ba dapat magbago? Yung asawa mo? Yung anak mo? Yung magulang mo? Yung mga kaibigan mo? Hindi mo sila kayang baguhin. Pero yung sarili mo at yung sarili mo ang kaya mong baguhin. Kasi yung ibang mga tao, hindi mo hawak yung buhay at attitude po nila. Pero ikaw, hawak mo yung sarili mo, yung attitude mo, at yung buhay mo. Naiintindihan niyo po ako, mga minamahal kong ka-Unified. Acceptance. Kung feeling mo, nahihirapan ka sa pagbabago, tanggapin mo. Kasi maraming tao, hindi matanggap yung pagbabago. Ako, aminin ko, nung time na nagsisimula po ako dito, ang hirap yung shifting ng pagiging karpintero ko dito sa tinatawag na employment ko kay Press, tagaw sa pinggan, tama? Tagadala ng laptop, tagbili ng yosi. Ang hirap. Totoo po. Sabi ko, kailangan kong gawin to eh. Kailangan kong sumunod. Kailangan kong magsimula sa pinakamababa para mapuntahan ko yung pinakamataas.
Yan po yung naging prinsipyo ko. Kaya tinanggap ko. Totoo po. Tinanggap ko yung kahinaan ko. Tinanggap ko yung mga maling attitude na kailangan kong baguhin. Tinanggap ko yung mga bagay-bagay na nakikita na kailangan kong baguhin. Na dati, ang alam ko lang, yung nakikita ko, yung na-experience ko, kailangan ko palang tignan lahat ng aspeto. Kailangan ko palang baguhin. At ang pinakamalupit, kailangan kong tanggapin yung pagbabago. Kasi pag natanggap mo to, promise, magiging madali na yung tinatawag na adjustment mo dito. Totoo po! Pagka-aware ka, at tanggap mo, di ba makakapag-adjust ka? Pero kung hindi ka aware at hindi mo tanggap, hindi ka makakapag-adjust. So, importante yung awareness level mo. So, importante yung acceptance mo para magkaroon ka ng tinatawag adjustment dito. Sabi nga nila, hindi ko makakalimutan to, sasabihin ko sa inyo. More than 10 years ko na rin itong narinig eh, paulit-ulit. Sabi nga ng mga idol ko, yung mga trainer. Sabi nga nila, you must have a choice so that you can have a change. Mali. Ulitin ko. Wala namang perfecto eh. You must have a choice so that you can have a chance in order for you to have a change. English, pinahirapan na naman ako nito. Ipapaliwanag ko na naman to. Nakita nyo kanina, ang tagal-tagal ko na sa Unified Product and Services. Vice President na po ako. Nagkakamali pa rin po ako. E di lalo na kung ikaw, na bago pa lang dito, so expect na magkakamali ka dito. Totoo po. Huwag kang matakot na magkamali. Wala naman taong perpekto eh. Lahat nagkakamali. Lahat nagsisimula, nagkakamali talaga. Walang magaling kagad. Naiintindihan niyo po ako? So, huwag kang mahihiya. Huwag kang natakot kung magkakamali ka. Sabi nga sa akin ni Pres kanina, pakita mo lang. Sabihin mo lang kung ano ka. Yung normal lang. Hindi mo kailangan baguhin. Kailangan mo, parang mali eh, no? Parang, sabi mo magbago, at kayo hindi mo kailangan baguhin. Ang ibig sabihin po namin dito ni Pres, kung ano ka, huwag ka na mag-fabricate. Tama? Yung strategies mo, yung style mo, yun na yun eh. Huwag mo na baguhin kasi pag binago mo, baka malito ka pa. Mo ha, yun yung sinabi sa akin ni Pres bago ko, before I proceeded here. Punta na. Pasensya na po sa ano ko. Nag-i-English po ako. Pasensya na po ha. Eh, ayoko sana mag-English eh. Tama. Tanyo, meron nang buzzer, bitter. So, ang ibig sabihin dito, mga minamahal kong mga friend, kailangan nyo pong magkaroon ng tinatawag na choice o pagpili. Kung sa tingin mo, makakatulong sa Unified sa tinatawag na pagbabago, piliin mo si Unified. Totoo po. Pero kung sa tingin mo, o sa feeling mo, o sa hinagap mo, hindi magkakaroon ng pagbabago sa Unified, huwag mong piliin to. Kasi naniniwala po kami. May timing dyan. At naniniwala rin po kami na napakaraming mga tao gustong mag-Unified. Kaya lang wala po silang opportunity. Pera, magagawa ng paraan. Yung opportunity po na mag-Unified. Kaya napaka-bless mo. Napaka-swerte po ninyo mga ka-Unified. Dahil naging membro po kayo ng Unified Product Services. You must have a choice. Sabi nga po dito, so that you can have a chance. Magkakaroon po kayo ng opportunity. Totoo po. Kasi po ako, hindi talaga pera. Hindi po experience. Hindi po yung resulta.
yung kotse, hindi po. Yung opportunity na ibinigay sa akin ni Pres na hindi kayang ibigay ng pagiging karpintero ko, ng pag-aaral ko, yung mga other employment na ginawa ko, pero si Unified lang ang ibigay po sa akin. Kaya sinasabi ko po ito. Kaya nagkaroon po ko ng tinatawag na pagbabago. Ang sarap po, promise. Tignan niyo po ako dati, mahihayin po kaya ako. Hindi po makapagsalita sa harap ng maraming tao. Lalo na pagka mga chicks, power. Lalo na pagka crush ko, power talaga. Totoo po. Kasi feeling ko, pag nagsasalita ako sa harap ng maraming tao, feeling ko lahat sila may gusto sa akin. Kaya, kinakabahan ako. Kaya, nininervous ako. Kasi hindi po ako aware. Doon sa mga bagay na dapat gawin ko. Hindi ko po kasi tanggap noon yung mga dapat kong gawin. At hindi rin po kagad ako nakapag-adjust sa mga bagay-bagay na dapat kong ginagawa at gagawin pa. Noong time na nagsisimula po ako dito. Mga minamahal kong kayo ni Five, mahal po namin kayo ni Pres. Totoo po. Hindi na po pera ang pinag-uusapan dito. Hindi na po yung tinatawag na resulta pinag-uusapan dito. Buhay-buhay na po ang pinag-uusapan natin dito. Kasi marami po tayong mga miyembro na wala nang makain, nag-join pa. Na wala nang pambili ng gamot, nag-join pa. Totoo po. Hinihiwalayan na nga ng asawa, nag-join pa. Totoo po. Pero makakaasa po kayo. Nang advocacy namin ni Pres, together with the management and trainers ng Unified Product and Services, walang iba po, kundi ibibigay po namin sa inyo yung tinatawag na pangarap po ninyo. Again, maraming salamat mga ka-Unified. Dito na po nagtatapos yung konting sharing ko. At sana, hindi po madami o malaki yung matutunan mo sa mga sinabi ko. Kahit konti lang po. Kasi naniniwala po ako, yung small beginning could lead to bigger and larger ending. Mga ka-Unified, allow me to introduce yung isang tao na to na nagpabago ng buhay ko. Na magpapabago ng buhay mo, ng buhay nating lahat. Siya po yung klase ng tao na hindi ka bibitawan. Siya po yung klase ng tao na hindi ka iiwanan. Siya po ang klase ng tao na magbibigay ng mga pangarap mo. Without any further ado, lahat po, kilala nyo na po ito, ang taong ito. Tama po ba? At gusto ko po, kahit hindi po namin kayo nakikita, kahit hindi po namin kayo narinig, gusto ko po, bago siya pumasok dito, pumalakpak ka, tumigaw ka, maging masaya ka, kasi nandito na